Eto na po, in-interview na nga si John Vic Remulla, mga bossing, 'no? In-interview at sinabi nga nito na, eh, nag-dirty finger pala yung anak ni Jinggoy kay John Vic. Pakinggan niyo ho, mga bossing. Salamat Dad. Salamat Dad. There was a slight altercation between me and the daughter. She she gave me the dirty finger. There's Yun. Kung sa bagay yun, naiintindihan naman ho natin, mga kababayan, 'no, yung sakit habang nakikita nila yung kanilang ama na inaaresto at malalayo po sa kanila. Pero yung 'pag eto namang mga tao na ito, yung mga kapulisan, etong sila John Vic Remulla, para mag-dirty finger ka sa kanila, ginagawa lang naman nila ang kanilang trabaho, eh. Sabi ng ombudsman, um, meron silang probable cause para kay Jinggoy Estrada sa kasong plunder. Oh, lumabas yung warrant of arrest. Sila, eh, nagpatupad lang naman, 'di ba? Pero ulitin ko, huwag kayong mag-alala, 'no? Pamilya ni Jinggoy, naiintindihan ho namin kung bakit umabot kayo sa puntong ganyan. okay. I said it's okay. I understand the emotion. Sino pong daughter, sir? I don't know which one. But that's it. It was nothing personal. Nag-emotion ka. Okay, thank you very much. Speaking of John Vic Remulla naman po, alaga, shoutout sa iyo at Remy Rivera at Tommy at Ganger Hanyosa. Speaking of John Vic Remulla naman po, isa po ako, mga kababayan, doon sa ako talagang sa magkapatid na ito, John Vic at Ombudsman Boying Remulla. Ano po ako diyan, nakasuporta po ako diyan, mga Boss J Pamuser. Especially o lalong-lalo na po kay Ombudsman Boying Remulla. Kaya lang, kagaya niyo din lang po ako, tao lang din po ako. Isa din po ako doon sa tinabangan, hindi naman sa tinalikuran, tinabangan lang, 'no, kay John Vic Remulla nung nare-realize at napapansin na ho natin na tipo bang parang ano na lang, parang puro press con na lang. Parang puro ano na lang, puro pa-interview na lang, kesyo may ganito, ganyan. Hindi na lang biglain, hindi na lang saka na lang magpa-interview o magpa-press con kapagka huli na o kapagka masusurpresa na tayo na mismong merong ebidensya na nagawa na yung trabaho. Sabi ko, bakit gano'n? Parang puro press con na lang. Sa miski ho ang pangulo, napansin, mga kababayan, 'di ba? Pero sa pagkakataon pong ito, mga Boss Chi Pamuser, eh, mukhang 1 point po itong si ano, Secretary, John Vic Remulla, 'di ba, Sir Sunny Reyes? John Vic bumabawi, ayan. Kumbaga ho, mga kababayan, yung fourth o 4/4 o fourth port o 4 port, 'no, mga Boss Chief Amo Sir, ganyan ang tingin ko. Tapos nung ganyan ang tingin ko kay John Vic, tapos nung medyo puro parang press con at puro interview na lang, puro ganito ang gagawin, mahuhuli, maaresto. Sabi ko, ay wala na. Parang 0 out of 4 na ho, mga bossing. Pero nung eto ho, yung kay Jinggoy Estrada, aba, biglang umangat ulit sa 1:4, mga kababayan. Sabi ko, pagka eto na-aresto ni ito o nakuha ni John Vic Remulla, itong si Bato de la Rosa, magiging 2:4 na ho yan, mga bossing. Aba, bumabalik na. Pagka yung mga susunod, Villanueva at Chis Escudero, 4:4 na yan. Tapos isasama mo pa Rodante Marcoleta, bonus pa yon. Ay putek na yan, balik ang tiwala kay John Vic Remulla. 'Di ho ba, mga kababayan? Pero ngayon, okey na muna yung 1 point. 1 point John Vic Remulla, 0 point kay, Alan Peter Cayetano. Eh, kasi naman talaga ho, baboy na po ang Senado. Miski po yung mga kapwa nila mga senador, sinasabi na ho, mga kababayan, na wala na ang institusyon na ito, ay, sirang-sira na sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Sirang-sira na sa mamamayang Pilipino. Eh, mga bossing, kung ano-anong kabalbalan at kung ano-anong katarantaduhan ang mga nangyari simula nung naging Senate President, wala pong iba kundi si Alan Peter Cayetano. Sabi ni Boy Acsol Meldo, bumabawi kasi baka mapalitan si John Vic Remulla. Eh, kailangan na talaga 'yan.
'no? Kailangan makahuli na siya talaga. Oh, tapos sunod pa 'pag baka maisunod si Bato lalo na yung sinabi niya na 225 na kapulisan ang i-a-activate para mahuli si Bato. Ay naku, 'pag nangyari yun, medyo talagang aangat na ulit, babalik na yung tiwala kay John Vic. Pero, dito ho mga kababayan, ipapakita ko lang ho ito mga Boss Chief Amo Sir, kung ilang porsiyento ng mga mamamayang Pilipino o kapwa natin Pilipino ang gustong matuloy yung impeachment ni Vice Presidente Inday Sara Duterte. Kung dati daw ho mga kababayan nung bandang Marso no ng taong ito ay meron daw pong 69% ng mga kababayan nating mga Pilipino ang gustong ay hindi, ang gustong matuloy ang impeachment trial ni Vice Presidente. Ngayon po mga Boss Chief Amo Sir, Abril, tumaas na po ng 5% pa. Ibig sabihin no, mga kababayan, 3/4 no ng mga Pilipino ay gustong matuloy ang trial ng impeachment ng ating Vice Presidente. Alam nyo mga DDS, sana nandiyan kayo, nakikinig kayo. Ano? At anuhin nyo lang, i-analyze nyo itong sasabihin ko. Alam nyo, itong impeachment na ito para sa Vice Presidente, pabor sa kanya ito. Ano? Sino maniniwala na pabor sa Vice Presidente itong impeachment na ito na kakaharapin niya? Pabor bakit to natin nasabi yan mga kababayan? Pabor dahil kapagka napatunayan nila na ang Vice Presidente ay hindi lumustay, hindi gumamit, hindi nagnakaw sa pera ng bayan, baka manalo ulit 'yan. Baka ano, matupad yung pangarap niya na maging presidente ho. Tsaka miski kami, miski yung mga manonood, pagka narinig namin ang depensa, no, ng kampo ng Vice Presidente, mga Boss Chief Amo Sir, na tama naman at dapat paniwalaan, baka ultimo ho kami, bumoto diyan sa 2028. Kayo naman mga DDS, pagka kayo pupunta dito sa channel namin, lalo na ganito, meron kaming mga banat, meron kaming gustong mga ipasagot, meron kaming sinasabi na, "Oh, ganito, ganyan, dapat ipaliwanag, et cetera, dapat ma-impeach si Vice Presidente." Kayo, kapagka narinig ninyo yung kanyang, depensa, puwede niyong gamitin yun sa pakikipagdebate o pakikipagbalitaktakan dito sa amin. 'Di ba? Hindi, eh. Eto pong mga DDS, mga kababayan, mas okey na sa kanila yung tipo ho bang, okey na kahit hindi ko marinig ang side ng Vice Presidente, importante 'wag matuloy o 'wag ma-impeach si Vice Presidente.